Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Chapter 8. Pag-uwi ni Christine sa normal niyang oras, ramdam pa rin niya ang pagod ng buong araw, kahit mas magaan naman ang trabaho ngayon. Mas tahimik ang office, kaya nakahinga siya ng kaunti. Pagpasok niya sa bahay, napansin niyang nasa taas si Sandra, nasa shared room nila, parang may pinaghahandaan. Hindi na siya nagtanong, wala naman siyang karapatang mangialam. Mag-asawa sila sa isang arranged marriage, pero hanggang ngayon, ina-adjust pa rin nila ang buhay at espasyo ng isa't isa. Pagkababa niya ng gamit, ginawa niya ang usual routine niya. Pero may parte ng isip niyang nagtatanong kung ano ang plano ni Sandra ngayong gabi. Sanay siyang nakikita si Sandra sa bahay, nakahiga, nag-work, o kung ano man, kaya nakakapagtaka na iba ang vibe ngayon. Pinilit niyang iwasan ang thought, pero bumabalik pa rin. Pagbaba niya sa living room, naroon ang mga magulang ni Sandra, nagkukwentuhan. Pagpasok niya, umiti ng bahagya ang mom ni Sandra tapos tumingin sa hagdan. Mag-go out si Sandra tonight, sabi nito, parang wala lang. Napakurus ang tingin ni Christine. Oh, yes, sabat ng dad. Pupunta siya sa club. Kung gusto mo rin lumabas, bakit hindi mo samahan? Good chance para makalabas kayong dalawa. Nagulat si Christine sa biglaang suggestion. Hindi naman siya parte ng nightlife ni Sandra, pero hindi rin siya pwedeng basta tumanggi. Lumabas mula sa hagdan si Sandra, narinig pala ang usapan. Nag-shrug siya casually, pero iba ang sinasabi ng mga mata niya. Sure, probably not. Mas okay nga siguro na may kasama. Napatingala si Christine, at nagtama ang tingin nila, may bahagyang biro sa mga mata ni Sandra. Hindi niya alam kung pinapagaan lang ba ni Sandra ang sitwasyon o tinatago ang totoong dahilan kung bakit biglaan siyang nag-aya. Pero may dahilan si Sandra. Plano niyang isurprise ang boyfriend niyang si Kai, at kailangan niyang makalabas ng hindi nakakagulat sa parents niya. At ngayong may dahilan na, si Christine, it felt like the perfect cover. At sino ba nakakaalam? Baka maging masaya rin ang gabi kasama si Christine. Hoy, sasama ka ba o hindi? Tawag ni Sandra mula sa taas. Nag-hesitate si Christine. Alam niyang wala siyang choice, pero iba ang dating ng tanong ni Sandra. Parang may tinatago. May curiosity siyang hindi ma-explain. Hindi pa rin niya kabisado si Sandra, at mga ganitong moments ang lalong nagpapalito sa kanya. Pagdating muli ni Sandra sa taas ng hagdan, sumandal ito sa railing. Come on, may surprise ako para kay Kai. Plus, one na lang kita tonight, sabi nito, parang nanunukso. Nakunot ang noo ni Christine pero namula ng konti ang liig niya. Fine. Pero hindi ako +1 mo. Sasama lang ako para bantayan ka. Umangat ang gilid ng labi ni Sandra, parang pigil na tawa. Sure, sure. Whatever you say. Pumayag si Christine with a sigh. Kailangan din niyang mag-ready. Gusto niya maging presentable, not for Sandra, pero para sa sarili niya. Pagkalipas ng ilang minutong pagpili, napili niya ang simple pero stylish na outfit, fitted top at black jeans. Hindi siya club-goer, pero pwede na iyon para hindi siya ma-out of place. After she finished dressing, tumingin siya sa mirror. May halong excitement at kaba sa dibdib niya, parang stepping out of her comfort zone at hindi lang dahil sa club. Pagbaba niya, nakaayos na rin si Sandra, sharp ang outfit. Tinaasan siya nito ng kilay. Not bad. Hindi ko akalaing kaya mong mag-ayos ng ganyan. Nag-shrug si Christine, trying to stay cool. Clothes lang to, Sandra. Tumango si Sandra, halatang impressed. You clean up well, Christine. Napalingon si Christine para itago ang pamumula. Ayaw niyang isipin kung bakit bumibilis ang tibok ng puso niya sa simpleng compliment. Let's just get this over with. Pagkaraan ng ilang tahimik na sandali, kumindat si Sandra. Ikaw mag-drive, sabi niya sabay abot ng car keys. Napakunot si Christine pero nasalo niya ang keys. Sigurado ka? Ikaw ang may alam sa daan papunta sa club, hindi ako. Umisi si Sandra. Don't worry.
I'll navigate. Naglakad si Christine papunta sa kotse, binuksan ito, at umupo sa driver's seat. Sumunod si Sandra, umupo sa passenger seat, at nag-seatbelt. Iba ang vibe. First time ni Sandra sa personal car ni Christine. May kakaiba sa atmosphere, maybe yung faint scent ng perfume ni Christine, o yung familiarity ng loob ng kotse. May intimacy na hindi niya inaasahan. In-start ni Christine ang engine, at ang tunog nito parang nag-fill ng space sa pagitan nila, comforting in a strange way. Si Sandra, kahit gustong tumingin sa labas, paulit-ulit na napapatingin kay Christine. Alam niyang maganda si Christine pero iba ngayon. Yung pagtutok niya sa pagdadrive, yung grip niya sa steering wheel, yung confidence, hindi niya maalis ang tingin. Dalawa lang sila sa kotse, dumadaan sa tahimik na streets, habang unti-unting lumalalim ang gabi. Kay Sandra, parang may nagbago. Hindi niya maipaliwanag. Pero hindi niya madeni. So what's the plan? Tanong ni Christine, snapping Sandra back to reality. Mabilis siyang natauhan. Kukunin ko yung cake para kay Kai. Birthday niya tonight. Surprise ko bago kami pumunta sa club. Tahimik lang si Christine, steady ang hands sa wheel. Hindi siya apektado kay Kai. Matagal na niyang tinanggap na ang relationship nila ni Sandra ay arrangement lang. Hindi selos, hindi hurt. Walang ganun. At sa totoo lang, wala naman talaga siyang romantic feelings kay Sandra, at least, hindi pa. Mas ineesil lang siya sa sitwasyong pinasok nila. A marriage neither wanted. Simple. Walang pressure. Yun ang kaya niyang ay handling ngayon. Matagal mo ng plan tong surprise, tanong ni Christine habang nagtuturn. Naliwanagan ang mukha ni Sandra. Gusto ko siyang pasayahin. Busy week for him. Ngumiti si Christine ng marahan. Sweet. Magugustuhan niya yan. Tumingin si Sandra, trying to read her. Okay ka lang? Like talking about him. Tumingin saglit si Christine at nagbigay ng reassuring smile. Of course. May sarili kang buhay, Sandra. I respect that. Roommates lang naman tayo sa situation na to, walang reason para ma-jealous. Nagulat si Sandra sa maturity ni Christine. Inaakala niyang magkakaroon ng tension pero wala. Calm. Understanding. Nakagaan sa loob niya. Nakaka-comfort. At to be honest, nakaka-impress. I guess hindi ko pa rin alam paano harapin lahat nito, bulong ni Sandra habang nakatingin sa window. Yung arranged marriage ang complicated. Umiling si Christine, may muntik ng tawa. Complicated for both of us. But we'll figure it out. Wala akong expectations. At alam kong wala ka rin. Tumango si Sandra, grateful. Mas madali huminga kapag si Christine ang kausap. Walang drama. Walang unnecessary pressure. Pagdating sa bakery, halos tumatakbo si Sandra papasok, sobrang excited. Nanatili si Christine sa kotse, huminga ng malalim. Tahimik ang gabi. Simple. Hindi niya kailangang pilitin ang kahit ano. Pagbalik ni Sandra, may hawak na cake, nakangiti ng malaki. Got it, proud niyang sabi. Ngumiti si Christine. Let's go. Pag-start niya ulit ng engine, nagsimula ulit magkwento si Sandra tungkol sa plano niya for the night. Tahimik lang si Christine, nakikinig. Walang halong inggit. Walang halong pain. Just respect and something new she couldn't name. At sa ngayon, sapat na iyon para kay Christine. Chapter 9. Buhay na buhay ang gabi, malalakas na beats, neon lights, at ingay ng mga tao, habang papasok si Sandra sa club, bit-bit ang cake para isurprise si Kai sa birthday niya. Isang linggo na silang hindi nagkikita kaya sobrang excited siya. Pero pagliko niya papunta sa usual spot nila, biglang bumigat ang dibdib niya. Nandoon si Kai, nakikipaghalikan sa ibang babae, sobrang dikit nila, parang sila lang ang tao sa mundo. Tumigil si Sandra, hindi makagalaw, hawak pa rin ang cake. Parang lumabo ang paningin niya sandali. Hindi siya makapaniwalang tama ba ang nakikita niya. Tumusok sa palad niya ang gilid ng cake box sa higpit ng hawak niya. Mabilis ang naging paghinga niya. May kerot. May galit. At hindi lang ito simpleng halik. Ito ang kinakatakutan niya.
Niloloko siya ni Kai. Hindi na niya napigilan. Kai, malakas ang sigaw ni Sandra, tumatago sa music. Napatigil ang ilang tao, pakiramdam nila may mangyayaring masama. Kumalas ang babae kay Kai, halatang nagulat, at tumingin si Kai kay Sandra na may pilyong ngiti. Hindi napigilan ni Sandra ang galit. Ano to, Kai? After everything? Nandito ka, nakikipaghalikan sa kung sino habang ako. Nagpaplano ng birthday surprise mo. Hindi mo man lang ako naisip. Nagtaas ng kilay si Kai, kalmado, parang wala lang. Relax, Sandra. Halik lang to, hindi naman tayo seryoso. Umigting ang panga ni Sandra. Halik lang. Iniisip mo ba talaga na kaya mo lang akong lokohin ng ganito? Nanginginig ang kamay niya, hawak pa rin ang cake na para sana sa taong mahal niya. Tapos na tayo, Kai. I'm done. At bago pa siya mapigilan ng kahit sino, napalakas ang sampal niya kay Kai. Umalinggaw ang tunog. Tumahimik ang paligid. Sandaling nawala ang ngiti ni Kai pero agad niyang binalik ang pang-aalipustang tingin. Para kang bata, Sandra. Hindi naman kita tinak seriously. Mas lalo iyong nagpasiklab ng galit ni Sandra. Kinuha niya ang cake na buong araw niyang pinag-isipan, at isinubsob ito sa mukha ni Kai. Ikaw ang bata. Sinira mo lahat, Kai. Ang pathetic mo. Punas ni Kai ang cake sa mukha niya, halatang naiinis pero wala man lang pagsisisi. Sige lang. Hindi ka naman invested talaga. Lalo na't may future wife ka na. Parang sampal ang mga salita niya. Pero hindi na umatras si Sandra. Hinila niya si Kai sa kolar, tinitigan ng diretsuhan. Masyado akong invested, tanga ka. Pero tapos na tayo. Sakto namang dumating si Christine sa club. Huminto siya, halata sa mukha niya ang gulat nang makita si Sandra at Kai na nag-aaway. Masakit tingnan kung paanong nanginginig si Sandra, halatang pinipigil ang luha. Hindi na nag-isip si Christine. Lumapit siya at pumagit na. Sandra, tama na, please, mahinahon niyang sabi, pilit hinahawakan ang braso nito. Pero itinabig siya ni Sandra, galit na galit pa rin. Huwag ako hawakan, Christine. Deserve niya to. Niloko niya ako. Nakangisi si Kai, parang naaaliw pa. Kahit na. Mas busy ka naman sa arranged marriage mo kaysa sa akin. Gumalaw ang panga ni Sandra, pero hindi na siya bumalik para makipagtalo. Lumapit siya kay Christine at hinawakan ang kamay nito, mariing hinila palabas. Hindi na kumontra si Christine. Sumunod lang siya, ramdam ang halo-halong galit at awa para kay Sandra. Paglabas nila ng club, mabigat ang hininga ni Sandra, parang hindi makahinga. Tahimik lang si Christine, pinapanood siya mula sa gilid. Sandra, okay ka lang ba? Tanong ni Christine, malumanay at puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Sandra. Nakayuko lang siya, mabilis ang lakad pero halatang hirap. Kita ni Christine ang pagpipigil niya sa luha. Pagdating sa kotse, sumakay agad si Sandra at malakas na isinara ang pinto. Tumingin muna si Christine, sa katahimik na sumakay sa driver's seat. Nag-start ang engine. Walang imik. Sa biyahe, sulyap ng sulyap si Christine kay Sandra, na nakatingin lang sa labas, walang emosyon pero halatang basag. Gusto siyang kausapin ni Christine. Gusto niyang haplusin ang balikat nito. Gusto niyang sabihin na hindi niya deserve masaktan ng ganito. Pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Kaya nag-drive lang siya papalayo. Pagdaan nila sa isang maliit na ice cream shop, bigla siyang nag-park. Hey, mahinang sabi ni Christine. Alam kong hindi perfect timing, pero ice cream. I think kailangan natin pareho. Konting lingon lang ang ginawa ni Sandra, hindi tumingin ng diretsyo. Wala ako sa mood, mahina niyang sabi. Ngumiti si Christine, masuyo. Alam ko pero baka makatulong. Pick anything. Promise, okay to. Tahimik sandali. Suminghap si Sandra, parang wala nang lakas lumaban. Fine, bahala ka. Kahit ano. Pagbalik ni Christine na may 2 pack cups ng ice cream, binigay niya kay Sandra ang isa. Pwede mo kainin later kung gusto mo. Or not. Okay lang, bulong ni Christine, puno ng lambing. Hindi tumingin si Sandra. Hawak lang niya ang cup pero hindi gumagalaw. Ayoko pang umuwi, mahina niyang sabi.
Walang emosyon pero ramdam ni Christine ang bigat. Tumigil ang mundo ni Christine sandali. Masakit makita si Sandra ganito. Basag. Tahimik. Walang direksyon. Hindi niya pwedeng hayaang mas lalo itong malunod. Nag-isip siya. May naisip siyang lugar, tahimik, safe, at malapit lang. Isang lugar kung saan pwedeng huminga si Sandra. How about, dahan-dahan niyang sabi, pumunta tayo sa isang lugar. Yung pwede kang maging ikaw lang. Malapit lang to. Napalingon si Sandra, hindi pa rin malinaw ang ekspresyon, pero may konting curiosity na sa mga mata. Saan? She asked, halos bulong, pero ito ang unang beses na muli niyang kinausap si Christine. At doon nag-iba ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Hindi na lang galit, hindi na lang sakit. May bago. May unti-unting lumalapit. Ngumiti si Christine ng marahan, ayaw siyang pilitin pero gusto rin niyang magbigay ng kaunting comfort. Yung old apartment ko. Yung tirhan ko bago ako lumipat sa bahay ng parents mo. Wala naman masyado doon pero tahimik. Baka makatulong. Matagal bago sumagot si Sandra. Akala ni Christine kailangan pa niyang mag-convince, pero sa huli, tumango si Sandra ng maliit, at unti-unting lumambot ang dati niyang blanko na ekspresyon. Okay, bulong ni Sandra, halos pabulong na. Let's go. Hindi na nagsalita pa si Christine. Sinimulan niya ang kotse at dahan-dahang nag-drive sa tahimik na mga daan. Mabigat ang hangin ng gabi, pero habang dumadaan sila sa pamilyar na kalsada, may kakaibang comfort na naramdaman si Christine sa ideya na babalik sila sa dati niyang apartment. Hindi na iyon home, pero may mga alaala, malayo na pero kilala pa rin. Pagkalipas ng maikling biyahe, inihinto ni Christine ang kotse sa tapat ng building. Kita niyang malalim pa rin ang iniisip ni Sandra, pero hindi siya magtatanong. May oras sila. Humarap siya kay Sandra na nakatitig lang sa bintana. Tara. Pasok na tayo. Hindi tumutol si Sandra. Tahimik lang siyang sumunod kay Christine papasok ng building, mabagal at maingat ang bawat galaw. Hindi man maganda ang building, tahimik naman at maliit, sakto lang para kay Christine na magkaroon ng sariling space. Pagdating nila sa pinto, binuksan niya iyon at sabay silang pumasok. Pareho pa rin, maliit na living room, simple ang mga gamit, at ilang plants na kahit papaano ay buhay pa rin kahit matagal na siyang hindi tumitira doon. May comfort ang space, may katahimikan na malayo sa gulo ng malaking mansyon. Nilapag ni Christine ang ice cream sa maliit na mesa sa sulok, saka humarap kay Sandra. Naisip ko baka gusto mong magpahinga dito. Walang pressure, just us. Tumingin si Sandra sa paligid, tinatanggap ang pamilyar na lugar. Wala siyang sinabi agad, pero may bahagyang nabago sa postura niya. Parang mas gumaan siya ng konti. Thanks, sabi ni Sandra sa wakas, mas malambot ang boses kaysa noong nasa kotse sila. Hindi ko in-expect to. Ngumiti si Christine, nakahinga ng kaunti. Hindi mo naman kailangan mag-expect. Just relax, okay? Hindi natin kailangang pag-usapan kung ayaw mo. Tumango si Sandra, naglakad papunta sa couch at umupo. Sumunod si Christine, at saglit silang nanahimik, pareho nilang iniisip ang kanya-kanyang nangyayari. Ramdam pa rin ni Christine ang tension, pero hindi na kasing bigat gaya kanina. Mas magaan na ng kaunti ang pagitan nila. Maya-maya, sinira ni Christine ang katahimikan. Gusto mo bang pag-usapan yung nangyari sa club? Tanong niya ng maingat, parang nagbibigay ng bukas na pinto. Or baka gusto mo munang kainin yung ice cream? Hindi agad sumagot si Sandra. Tahimik lang siya, walang ekspresyon ang mukha, pero alam ni Christine ang mga maliliit na palatandaan, ang pag-clench at pag-relax ng mga kamay, ang higpit ng panga niya. May tinatago si Sandra. Malaki. Ilang segundo pa, at biglang huminto ang paghinga ni Sandra saglit, tapos, bigla, napuno ng luha ang mga mata niya. Pilit niyang pinipigilan, pero halata na, bumigay na ang matagal niyang kinikimkim. Unti-unting bumagsak ang luha sa pisngi niya, kasabay ng pagbaluktot ng mukha niya sa sakit na matagal niya nang pinipilit kontrolin. Naniga si Christine sandali, hindi sigurado kung ano nang gagawin. Hindi pa niya nakikita si Sandra ng ganito, sobrang vulnerable, sobrang totoo. Pero agad siyang kumilos, marahang hinawakan ang braso ni Sandra, nag-aalok ng comfort na alam niyang kailangan nito. Hey, bulong ni Christine, sobrang lambing ng boses.
It's okay, Sandra. Hindi mo kailangang pigilan. Tumingin si Sandra sa kanya, namumula ang mga mata, puno ng sakit. Alam mo ba? Seryoso ako kay akala ko talaga may something kami. Pero hindi pala siya yung inaakala ko. At ngayon parang ang tanga ko for believing in him. Parang sumikip ang dibdib ni Christine. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita, ang sakit, ang galit, ang betrayal. Si Sandra na palaging matapang, palaging proud, ngayon basag. Lumapit si Christine, niyakap siya ng dahan-dahan, puno ng reassurance. Nanigas ang balikat ni Sandra saglit, pero kalaunan, napahinga na siya at yumakap pabalik, humigpit, sabay ng mas malakas na pag-iyak. Hinawakan siya ni Christine ng mahigpit, walang sinasabi, nagbibigay lang ng presensyang mas mahalaga pa sa kahit anong salita. Hindi ka tanga, bulong ni Christine, halos hindi marinig. Hindi ka mali na nag-care. Hindi mo kasalanan, Sandra. Minsan hindi pala sila yung akala natin. Pero hindi ibig sabihin mali ka for loving. Ginawa mo yung kaya mong tama. Hindi mo kasalanan kung hindi niya na-meet yun. Mas lumakas ang pag-iyak ni Sandra, nanginginig ang mga braso habang hinahawakan si Christine. Hindi ko alam kung paano mag-move on, parang ang lost ko. Nagtiwala ako, tapos ngayon hindi ko na alam kung sino ako. Parang nagkakagulo lahat. Parang nabiyak ang puso ni Christine, pero mas hinigpitan niya ang yakap, para bang kaya niyang buuin ang mga piraso. I'm here, mahinang sabi ni Christine. Andito ako. Hindi mo to haharapin mag-isa. Hindi ka mag-isa, okay? Tumango si Sandra, nanginginig, habang unti-unting nababasa ng luha ang shirt ni Christine. Hinaplos ni Christine ang likod niya, dahan-dahan, parang hinuhugasan ang sakit. Hindi niya kailangang ayusin ang lahat, kailangan lang niyang manatili. At ngayon, si Sandra ang pinakakailangan siya. Habang umiiyak si Sandra, marahang nagbulong si Christine ng kung ano-anong comforting words, para lang maramdaman ni Sandra na hindi siya invisible, hindi siya mag-isa. Alam niyang matagal pa bago gumaling si Sandra, pero ngayon, sapat na ang pagiging sandalan niya. Nang unti-unting humina ang pag-iyak, bahagyang lumayo si Sandra para punasan ang mga mata niya. Tumingin siya kay Christine, basang-basa pa ng luha ang mukha, pero mas malambot na ang tingin niya, mas totoo. Hindi ko alam paano mo nagagawa to, sabi ni Sandra, paos at puno ng emosyon. Yung maramdaman kong hindi lang ako yung lost. Ngumiti si Christine ng marahan, inaabot ang isang luha sa pisngi ni Sandra. Kasi hindi ka nag-iisa, Sandra. Hindi kailanman. Matagal siyang tumingin kay Christine, parang may hinahanap na salita, pero sa huli, napabuntong hininga lang siya at yumakap ulit kay Christine, this time, mas magaan, mas puno ng warmth. Hindi na niya kailangan magsalita. May lambing na sa katahimikan nila ngayon, at sa unang beses ngayong gabi, mas magaan na ang sakit ni Sandra. Napuno ng hindi maipaliwanag na init ang dibdib ni Christine. Ang alam lang niya, sa moment na to, parang sabay silang unti-unting gumagaling. Thank you, bulong ni Sandra, halos hindi marinig. Sa lahat. Marahang niyakap siya pabalik ni Christine. Always. At doon sila nanatili, magkatabi, habang tahimik na bumabalot sa kanila ang munting apartment. Tunaw na ang ice cream, pero hindi na mahalaga. Hindi nila kailangang kumain o magsalita. Ang mahalaga lang ngayon ay hindi mag-isa si Sandra. At hindi rin mag-isa si Christine. Chapter 10. Dahan-dahang pumasok ang malambot na liwanag ng umaga sa pagitan ng mga kortina, nagbibigay ng mainit na glow sa buong kwarto. Gumalaw si Sandra, unti-unting nagigising. Sa isang saglit, naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng kumot at ang init sa tabi niya, si Christine. Pareho silang nakatulog sa couch, magkayakap matapos ang emosyonal na pagod ng nakaraang gabi. Tahimik na comfort ang presensya ni Christine, na ang banayad niyang paghinga ay sumasabay sa katahimikan ng apartment. Nanatiling hindi gumagalaw si Sandra, ayaw pa niyang istorbohin ito, pero bumalik sa isip niya ang mga nangyari kagabi, ang pagiging vulnerable ni Christine, kung paano ito nag-open up. Isa itong side ni Christine na sinusubukan pa rin niyang intindihin. May mahinang kaluskos na bumasag sa katahimikan, at tuluyan ng iminulat ni Sandra ang kanyang mga mata. Wala na si Christine sa tabi niya. Mula sa kusina nanggagaling ang ingay. Inilingon ni Sandra ang ulo niya at tumingin sa direksyon ng tunog.
Doon, sa may bukas na pinto, nakita niya si Christine na tahimik na gumagalaw, nakatalikod sa couch, tila may ginagawa, baka tiya o breakfast. Nagunat si Sandra, ramdam ang tigas ng couch na nagpapaalala sa biglaan nilang desisyon na dito manatili kagabi. Umupo siya ng dahan-dahan, pilit inaalis ang antok sa mga mata. Napansin siguro ni Christine ang galaw, kaya tumingin ito pabalik, nagtagpo ang kanilang mga mata. Morning, sleepyhead, sabi ni Christine na may ngiti, hindi inaalis ang tingin sa screen. Akala ko abutin ka pa ng lunch bago magising. Morning, mahina lang sagot ni Sandra habang umuupo at kinukusot ang mga mata. Napatingin siya sa mesa, kung saan may nakahain na mainit na tiya. Ikaw gumawa nito. Sort of, sagot ni Christine sabay ngiting may kasamang kalokohan. Lumabas ako para kumuha ng breakfast habang nananaginip ka patungkol sa cake battles. Napapikit si Sandra. Cake battles. Nagkibit balikat si Christine, mas lalong lumapad ang ngiti. Alam mo na, you versus Kai, round 2. Winner gets to clean up the mess. Nagroon si Sandra at humilig pabalik sa couch. Hindi mo na talaga makakalimutan yon, ano? Not chance, tumawa si Christine. Pero hey, nagkaroon din ako ng sarili kong little adventure kaninang umaga. Uminom si Sandra ng kaunti, agad na na-curious. Ano nangyari? Well, simula ni Christine, nakasandal at may playful na kislap ang mga mata, pumunta ako sa bakery sa baba para kumuha ng pastries. Akala mo magiging peaceful ang umaga, di ba? Nope. May dalawang uncle na nag-aaway kung sino ang may right sa last loaf of bread. Napataas ang kilay ni Sandra, halatang amused. Serious? Over bread? Dead serious, sagot ni Christine habang tumatango. Yung isa, sinubukan pang isneak sa bag niya nung hindi nakatingin yung isa. Kailangan pang mamagitan yung baker na parang referee sa wrestling match. Napahalakhak si Sandra. Ano nangyari sa bread? O, hinati ng baker sa gitna at binigyan pareho. Umalis silang pareho na nagrereklamo na parang kids na pinilit mag-share. Mas lalo pang natawa si Sandra, halos matapon ang tiya. Sobrang ridiculous. I know, right, sabi ni Christine sabay iling. Ako naman, nagbabayad lang ng pastries habang iniiwasan maipit sa gulo. Parang breakfast soap opera. Humagalpak si Sandra, ramdam ang gaan ng pakiramdam. Ikaw lang talaga ang makaka-witness ng ganun kadramatic bago magnegatibo siyam amdi. Nakangisi si Christine, halatang satisfied na napasaya si Sandra. Good storytelling material, di ba? At ngayon nakasmile ka na, so mission accomplished. Ngumiti si Sandra, unti-unting umiinit ang dibdib. Thanks for this, Christine. Seryoso. Hindi mo naman kailangang gawin to. Nag-wave lang si Christine. Hey, that's what friends are for, di ba? At after ng lahat kagabi, you deserve a little pampering. Nagdalawang isip si Sandra, lumambot ang expression. You're kind of amazing, you know that. Ngumisi si Christine. I know. Now hurry up and eat before the pastries get cold. And no, hindi ko siya ibinagsak sa mukha ng kahit sino. Tumawa ulit si Sandra, mas magaan ang pakiramdam kaysa mga nakaraang araw. Umiling si Sandra, pero may maliit at tunay na ngiti sa labi. Para kang bata, alam mo ba iyon? Maybe, sagot ni Christine, nakangiting parang proud pa, pero at least I'm a happy child. You should tears it sometime. Tinitigan lang siya ni Sandra sandali, unti-unting lumalambot ang ngiti. Wala siyang sinabi. Tumayo siya, lumapit sa kabilang side ng bed, at humiga, diretso sa ilalim ng nakaunat na braso ni Christine. Napatigil si Christine, parang tumalon ang puso niya nang maramdaman ang bigat ng ulo ni Sandra sa braso niya. Pumikit si Sandra, parang comfortable na comfortable. Sandra, bulong ni Christine, halatang kinakabahan at naguguluhan. Are you okay? Mumbling na sagot ni Sandra, kalmado pero may diin. Just for 5 minutes. Lumaki ang mga mata ni Christine habang unti-unting namumula ang pisngi niya. Napalitan ng kaba ng isang masayang kilig na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya kay Sandra, hindi alam saan ilalagay ang isa pa niyang kamay na awkward na nakalutang sa taas ng ulo nito. 5 minutes, mahinang ulit ni Christine, halos pabulong lang.
Yes, tugon ni Sandra, bahagyang humilig papalapit, hindi pa rin dumidilat. Don't ruin it, Christine. Nilunok ni Christine ang buhol sa lalamunan niya, sabay dahan-dahang ngumiti. Marahan niyang ibinaba ang braso, pinaikot ng kaunti para maging mas komportable si Sandra, at hinayaan ang mga daliri niyang dumampi sa balikat nito. Tahimik ang kwarto. Tanging paghina ng paghinga nila ang maririnig. Mabilis ang tibok ng puso ni Christine, pero hindi siya gumalaw, parang gusto niyang i-freeze ang moment. You're really warm, bulong ni Sandra, nakapikit pa rin, content ang boses. Mas lalo pang namula si Christine. Kinagat niya ang labi niya, pilit tinatago ang natatawang kilig. And you're heavier than I thought. Dumilat si Sandra ng isang mata, kunwari nagagalit. Don't push it, Christine. Napatawa ng mahina si Christine at tuluyan nang nawala ang kaba. Relax na siya ngayon at halos hindi niya namalayang hinahagod na niya ang buhok ni Sandra gamit ang mga daliri niya habang nakahiga sila roon sa tahimik na kwarto. At sa unang pagkakataon ngayong umaga, naramdaman ni Sandra na magiging okay ang lahat. Biglang tumunog ng malakas ang phone ni Sandra sa tabi ng bed, binasag ang katahimikan. Kumilos si Sandra, dahan-dahang iminulat ang mga mata. Isang segundo pa siyang nanatili roon, nakahiga sa braso ni Christine, parang ayaw pa niyang umalis sa init at peace ng moment. Nanatiling nakangiti si Christine, mabilis ang tibok ng puso pero hindi gumalaw, hinahayaan si Sandra na mag-adjust. Pero tuloy-tuloy ang pag-buzz, mas malakas na ngayon habang naka-flash ang pangalan ng assistant ni Sandra sa screen. Napabuntong hininga si Sandra, hinagod ang mukha niya bago umupo ng diretsyo. Dapat tinurn off ko to. Ngumiti si Christine habang pinapanood siyang abutin ang phone. Sinagot ni Sandra ang tawag, agad nag-shift ang boses niya sa professional mode kahit halatang bagong gising pa. Hello, sabi niya, habang nananatili ang tingin niya kay Christine, na ngayon ay nakasandal na sa siko niya. Ngumiti si Christine, at doon niya naalala, yung office meeting. Yung meeting na pinaghandaan nila kaninang umaga. Kumilos siya agad, mabilis na tumingin sa clock. Looks like I need to get going, mahinang sabi ni Christine, sabay unting-unting tumayo mula sa bed. Tumango si Sandra habang nakikinig sa assistant niya. I'll be there in 20. Make sure everything's set up for the meeting. Nagmadaling nag-ayos si Christine sa bathroom. Paglabas niya ilang minuto pagkatapos, nakita niyang nakatayo na si Sandra sa may pinto, hawak pa rin ang phone habang nagdi-discuss ng work details. Inayos ni Christine ang bag sa balikat niya at ngumiti. Mukhang may kanya-kanya tayong lakad today, sabi niya, may konting lungkot pero pilit na nanatiling cheerful. Natapos ni Sandra ang tawag at tumango, ibinaba ang phone. Lumapit siya kay Christine, nagtagpo ang mga mata nila ng ilang segundo. I'll see you later then, tanong ni Sandra, malambot pero puno ng init. Yeah, sagot ni Christine, may ngiting hindi niya mapigilan. Good luck sa meeting. Ngumiti rin si Sandra, simple pero sincere. You too. Don't forget the paperwork. Tumango si Christine, nag-roll ng ayos ng kaunti pero hindi nawawala ang ngiti. Isang huling tingin kay Sandra bago siya tuluyang lumabas ng pinto, at may kakaibang gaan sa dibdib niya. Yung tahimik na moment nila kanina dala-dala pa rin niya. At habang umalis silang dalawa para sa kanikanyang trabaho, pareho nilang baon ang kaalaman na. Nasa likod ng isip nila ang isa't isa. Chapter 11. Mahaba ang araw at sobrang tutok si Christine sa ginagawa niyang report. Tahimik ang buong office maliban sa mahinang ugong ng aircon. Hindi niya napansin na mabilis na lumilipas ang oras. Nag-vibrate ang phone niya sa desk, agad na binasag ang focus niya. Napakunot ang noo niya at tumingin sa screen. It was Sandra. Sandra! Hindi siya tumatawag ng ganito, maliban na lang kung may importanteng nangyari. Mabilis na sinagot ni Christine ang tawag, medyo kinakabahan ang boses. Hello? Sandra? Pero hindi si Sandra ang sumagot. Hi, Christine. This is Love, friend ni Sandra, mabilis na sabi ng babae, halatang nagmamadali. Pwede bang pumunta ka sa club? Sobrang lasing si Sandra, and I can't handle her alone. Please. I really need your help. Parang tumalon ang puso ni Christine. What? Lasing si Sandra. Nasaan kayo? Okay lang ba siya?
She's okay for now, pero please hurry. I'll send the location. Nasa club malapit sa main square. Hindi na nag-aksaya ng oras si Christine. Binaba niya ang tawag, kinuha ang coat niya, at nagmamadaling lumabas ng office. Naiwan ng trabaho, ang nasa isip lang niya ay si Sandra. At the club. Pagpasok ni Christine sa dim lights ng club, agad siyang kinabahan. Malakas ang music, halos hindi siya makahinga sa dami ng tao sa dance floor. Hindi siya mahilig sa ganitong lugar, pero nilalamon ng pag-aalala ang lahat. Mabilis niya hinanap si Sandra, at nakita niya agad si Love sa isang sulok, yakap-yakap si Sandra na umiiyak ng walang tigil. Parang bumulusok ang dibdib niya. Hindi lang lasing si Sandra, sobrang wasak ang puso niya. Lumapit si Christine, mahinahon pero matatag. Christine, sabi ni Love, halatang nabawasan ang bigat nang makita siya. Ganyan na siya for an hour. Tinwi ko siyang patahanin pero hindi ko na kaya. Lumuhod si Christine sa tabi nila, malambot pero steady ang boses. Sandra. Dahan-dahan itong tumingala. Namumula ang mga mata, punang luha at pagkalito. Christine, garalgal niya, pilit tumititig. Ba't ka nandito? Ngumiti si Christine, puno ng assurance. Because you need someone. Tara na, uwi na tayo. Outside the club. Tulungan ni Love na ihatid ni Christine si Sandra papunta sa courts. Hirap maglakad si Sandra, ang mga hikbi niya napalitan ng mahihinang sniffles. Maingat siyang pinaupo ni Christine sa passenger seat. Inabot ni Love ang bag at phone ni Sandra. Thank you for staying with her, sabi ni Christine. No problem. Ingatan mo siya. Pag-upo muli ni Christine sa driver's seat, napatingin siya kay Sandra na nakatingin lang sa bintana, namumuo pa ang luha. Earlier that day, flashback. Kanina pa nakatitig si Sandra sa phone niya. Nakahover ang thumb sa contact ni Love. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call. Hey, Love, sabi niya, pinipilit maging normal ang boses. It's been a while, want to meet up at the club tonight. Wow, Sandra. Ang tagal mong nawala, masiglang sagot ni Love. Club. These days hindi ka na mahilig sa party ah. What's up? No occasion, pagsisinungaling ni Sandra, may pilit na tawa. Parang ang tagal natin hindi nagkita. Hang out tayo. Sure. See you there. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Sandra. Ang totoo, hindi siya pupunta para mag-catch up. Kailangan niya ng makakausap. Someone who knew everything, ang heartbreak, ang cheating, at ang arranged marriage na pinagdaanan niya. At si Love lang ang kaya niyang pagsabihan. Isang inuman naging 2-3 hanggang sa bumuhos lahat ng pinipigilang emosyon. In the car, back to the present. Tahimik sa loob ng kotse, maliban sa mahina at paminsan-minsang hiccups ni Sandra. Hintay muna si Christine bago nagtanong. Sandra, gusto mo bang pag-usapan? Umiling si Sandra, pero pagkatapos ng ilang segundo, dumaloy din ang mga salita. Well, Christine. Bakit hindi ako naging enough, pabulong pero puno ng sakit? Kumirot ang dibdib ni Christine. Humigpit ang hawak niya sa manibela. I gave him everything, tuloy ni Sandra, nanginginig. Everything he asked for. Time, love, money, even his way first kiss. Napahagikik siya ng mailungkot. Hindi ko pa nga kaya noon, pero ginawa ko hoping he'd stay. And still he cheated. Biglang huminto si Christine sa gilid ng kalsada. Humarap siya kay Sandra, puno ng malasakit ang mga mata. Maingat niyang hinawakan ang kamay nito. Sandra, mahina pero seryoso ang tono. Hindi ka hindi enough. Siya ang hindi enough for you. Umiling si Sandra nang hihina ang boses. Then why does it hurt so much? Why does it feel like kasalanan ko? Hinaplos ni Christine ang kamay niya, banayad. Kasi nagmahal ka. Binuhos mo lahat. At masakit tanggapin kapag hindi nakita ng iba ang value nun. Pero Sandra, his choices don't define your worth. Napatingin si Sandra sa kanya, unti-unting humuhupa ang luha. You really think so? I'm sure, ngumiti si Christine, warm at reassuring. You're amazing. And someday, someone will see that. Someone who will choose you every day. Pero for now, uwi muna tayo. I'll take care of you.
Dahan-dahang tumango si Sandra, mas magaan ang dibdib. At home. Maingat na ipinarada ni Christine ang kotse sa tapat ng bahay. Medyo dumilat si Sandra, namimilog ang mga mata. Are his parents home? Mahina niyang tanong. Habang inaakbayan niya ito papunta sa pinto, sagot ni Christine. Wala sila. Out of town for a couple of days. So tayo lang. Huminga si Sandra ng malalim at sumanda lalo kay Christine, para bang siya lang ang kaya niyang pagkatiwalaan ngayon. Dinala siya ni Christine sa shared room nila. Pinaupo muna sa edge ng bed. You need to clean up before you sleep, sabi ni Christine, inaayos ang buhok niya. Nagroon si Sandra pero tumayo din, hinayaan siyang alalayan papunta sa bathroom. Pag-abot ni Christine sa switch, bigla nang sumandal si Sandra sa kanya, mahigpit, parang takot na mabitawan. Sand, wait. Too late. Sumuka na si Sandra diretso sa damit ni Christine. Napahinto si Christine, nakatitig sa gulo sa shirt at pants niya, halong pagkagulat at pagtanggap ang ekspresyon niya. Malalim siyang huminga. Seriously, Sandra. Buti na lang hindi ako yung dramatic type. Mahina lang nasabi ni Sandra, I'm so sorry, Christine, bago muling sumandal ng todo sa kanya. Umiling si Christine, may maliit na ngiti ng pagod. Ayusin muna natin ikaw. Saka ko aalagaan to. Pagkalabas nila sa bathroom, inalalayan niya si Sandra papunta sa kama at pinaupo. Binuksan niya ang closet ni Sandra, kumuha ng soft oversized sweatshirt at comfortable na house pants. Here, suotin mo muna to, mas magiging okay ang pakiramdam mo, sabi ni Christine habang inilalapag ang mga damit sa kama. Mahinang ilang ang sagot ni Sandra, pero hindi gumalaw. Napabuntong hininga si Christine at inalis ang suot na coat ni Sandra. At least hayaan mo akong tulungan ka para maging comfortable. Nang maayos si Sandra sa kama, nagpaalam saglit si Christine para maligo. Paglabas ni Christine mula sa bathroom, bagong shower, nakasuot ng spare pajamas ni Sandra, pinupunasan niya pa ang buhok nang mapansin niyang nakatihaya pa rin si Sandra sa kama, rumpled pa ang office clothes at nakashoes pa. Napahawak si Christine sa bewang niya. Sandra, seryoso. Hindi mo man lang tinanggal yung shoes. Gumalaw si Sandra ng kaunti, may mahinang ungol. Christine, you're back, slurred ang boses, parang bata. Lumapit si Christine at isa-isang tinanggal ang shoes niya. Imposible ka talaga, alam mo yan? Dumilat si Sandra ng isang mata at tamad nang umiti pataas sa kanya. You're so pretty, bulong niya, malambot. Napahinto si Christine, biglang uminit ang pisngi. Okay, lasing ka pa rin for sure. Tumayo siya, isinantabi ang mga sapatos, at kinuha ang malinis na clothes. Tara na. Hindi ka pwedeng matulog ng ganyan. Suot mo too. Pero hindi gumalaw si Sandra, sa halip, iniunat ang dalawang braso niya na parang bata. Christine, help me. I'm too tired. Napailing si Christine pero hindi mapigilan ang ngiti. Fine. Ayoko rin namang magreklamo ka bukas na feeling mo ang dumi mo. Tinulungan niya si Sandra maghubad ng shirt at shoes, iniiwasan ang eye contact habang inaabot ang clean shirt. Pero kahit anong gawin niya, hindi talaga tumutulong si Sandra, nakahiga lang at nagmumumble na too comfy to move. Matapos ang konting hirap, napasuot rin niya si Sandra ng malinis. There. Matulog ka na, sabi ni Christine, umiiling habang pinupulot ang mga hinubad na damit. Pagharap niya para umalis, biglang hinawakan ni Sandra ang pulso niya. Don't go, sabi nito, mahina pero seryoso. Nagulat si Christine. Sandra, ilalagay ko lang to. Umiling si Sandra, glassy ang mata pero puno ng sincerity. Stay with me. Nagdalawang isip si Christine, pero hinila siya ni Sandra, niyakap ang bewang niya at inilapat ang ulo sa stomach niya. Christine, muffled ang boses, punang lungkot at lambing. Yes, mahina ring sagot ni Christine. Well, why are you so nice to me? Tinaas ni Sandra ang tingin niya, nangingintab pa ang mata dahil sa alkohol. You're too cute. I can't take it anymore. Nag-init lalo ang mukha ni Christine. Oh, what are you talking about? Hinila siya ni Sandra papalapit sa maluwag na yakap, nakapulupot na ngayon ang braso sa balikat niya. You're cute, Christine. I love your face, your voice, everything.
Bumilis ang tibok ng puso ni Christine, hindi niya alam paano i-handle ang drunk, clingy Sandra. Hindi mo to maaalala bukas, no? Pero hindi sumagot si Sandra. Sa halip, humalik siya ng isang malambot pero clumsy na kiss sa cheek ni Christine. Sleep with me, Christine, ayoko sa sofa. Stay here. Napatigil si Christine, namumula na parang tomato. Sa huli, napabuntong hinga rin siya, inaayos si Sandra para makahiga ng maayos. Fine. Pero pagsisisihan mo tong super clingy behavior mo bukas. Mahinang humiti si Sandra, half asleep na. Best decision ever, di. Napailing si Christine pero napangiti rin, umupo sa tabi niya. Umupo si Christine sa edge ng kama, sinusubukang alisin ang yakap ni Sandra sa bewang niya. Come on, Sandra, malumanay niyang sabi, may halong pagod at pasensya. Pakawalan mo ako. Kailangan mo matulog ng maayos. Pero lalo pang humigpit ang yakap ni Sandra, na para bang inaantok na bata. No, sabi niya, mumbling. You're warm. Stay. Napahinga ng malalim si Christine. Sandra, hindi ka nakikinig. Pinilit niyang isa-isang alisin ang mga daliri ni Sandra, pero mas lalo lang kumapit ang babae, may sleepy pout pa. Stop fighting, bulong ni Sandra, malabo ang boses. Just stay with me please. Napatigil si Christine. Yung vulnerability sa tono ni Sandra, hindi niya kayang labanan. Unti-unting natunaw ang inis niya. Sa halip, kumabog ang dibdib niya ng may kaunting lambing. Sumuko siya. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi ni Sandra. Fine, bulong niya, inaayos ang buhok ni Sandra. Pero hanggang makatulog ka lang. Medyo lumuwag ang yakap ni Sandra, pero sumiksik pa rin siya, inilalapat ang ulo sa balikat ni Christine. Knew you'd stay, sleepy niyang sabi. Umirap si Christine pero may maliit na ngiti sa labi. Lucky ka lang, cute ka kapag lasing ka. Hindi na sumagot si Sandra, tulog na halos, steady na ang paghinga. Nakatihaya si Christine, hindi alam saan ilalagay ang free arm niya. Sa huli, marahan niyang niyakap si Sandra pabalik, loosening her shoulders as she relaxed beside her. Tahimik ang buong kwarto. Napatingin si Christine sa peaceful na mukha ni Sandra, may bahid pa ng lungkot, pero mas calm na. Kumirot ang puso niya ng kaunti. Good night, Sandra, mahina niyang sabi, pinikit ang mata. Saglit gumalaw si Sandra, may mumbling na hindi maintindihan, pero hindi binitawan ang pagkakayakap. Hindi napigilan ni Christine ang ngiti habang dahan-dahan siyang nakatulog din, kasama ang init at comfort ng sandaling iyon. Chapter 12. Unti-unting pumasok ang sunlight sa kwarto, nagbibigay ng malambot na glow sa kama. Unang nagising si Sandra, bahagyang sumasakit ang ulo mula sa nangyari kagabi. Napagroan siya, pinisil ang sentido, at ilang beses kumurap para luminaw ang paningin niya. Doon niya naramdaman ang isang mainit at komportableng presensya sa tabi niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa gilid at bigla siyang napahinto. Nakatulog si Christine sa tabi niya, sobrang lapit ng mukha para maramdaman niya ang banayad at pantay na paghinga nito. Lalong lumambot ang mga mata ni Sandra habang tinititigan si Christine. Ang payapa nitong ekspresyon, ang relaxed na features, at ang medyo magulong buhok na para sa kanya ay perfect pa rin. Mapaniti siyang napasmile ng bahagya, pero napakunot ang noo niya nang mapansin ang faint lipstick mark sa pisngi ni Christine. Parang tumalon ang puso niya. Did kiss her last night. Unti-unti nang nagbabalik ang mga malalabo niyang alaala, ang kalasingan niya, ang pag-aalaga ni Christine at ang impulsive na halik na iyon. Nanigas si Sandra, halong hiya at hindi makapaniwala sa sarili. Pero naputol ang spiral niya nang gumalaw si Christine, bahagyang lumapit pa habang inaabot ang phone sa bedside table. Napigil ang hininga ni Sandra. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Muntik na magdikit ang ilong nila at sandaling tumigil ang oras. Kinuha ni Christine ang phone at umupo. It's Saturday, bulong niya, antok pa ang boses. Pagtingin niya kay Sandra, napansin niya agad ang nanlalaking mata at namumulang pisngi nito. You, okay, tanong niya, bahagyang nagtilt ang ulo. Iye, nautal na sagot ni Sandra, mabilis na umiwas ng tingin. Bahagyang natawa si Christine. Good. Mukhang kailangan mo talaga ng day off, what if magstay home na lang tayo today?
Mabagal na tumango si Sandra, hindi pa rin tapos sa pagpuprocess ng lahat. Yay, sounds good. Umiti si Christine bago tumayo at nag-inat. CJ, take your time waking up, sabi niya bago pumasok sa bathroom. Pagpasok sa loob, napatigil si Christine pagtingin sa salamin. Unti-unting kumupas ang ngiti niya nang makita ang faint lipstick mark sa pisngi. Dahan-dahan niyang hinawakan iyon. At biglang may nag-click sa isip niya. Ang sinabi ni Sandra kagabi ang yakap at ang mabilis pero gentle na halik. Napangiti si Christine ng mahina. So that's what it was, bulong niya sa sarili. Nag-shower siya, iniisip kung paano haharapin ang araw na hindi masyadong mahirap para kay Sandra. Hindi niya kailangan ng pang-aasar ngayon, tiyak niyang embarrassed na ito. Paglabas niyang naka-hoodie at sweatpants, nadatnan niyang nakaupo pa rin sa kama si Sandra, hawak ang sentido. Feeling better, tanong niya, malambot ang tono. Tumingala si Sandra, bahagyang namumula pa. A little thanks. Ngumiti si Christine. Good. Stay here. I'll make us breakfast. Hindi na hinintay ang sagot ni Sandra, diretsong pumunta ng kusina, bahagyang humuhuni. Desisyon niyang hintayin na lang si Sandra kung gusto nitong pag-usapan ang tungkol sa halik, pero ngayon, ang mahalaga ay maging komportable ang araw niya. Nasa bathroom na si Sandra, nakatingin sa sarili sa salamin, sobrang pula ang mukha habang sinusubukang i-process ang lahat. Hinagod niya ang buhok gamit ang kamay, huminga ng malalim. Napatingin siya sa suot niyang malambot na t-shirt at sweatpants. Hindi yan office clothes niya. Christine must have changed me. Lalong namula ang mukha niya. What else happened last night? Did I? Agad sumagi sa isip niya ang halik na iyon. Napahawak siya sa mukha, napagroon. What if I did something more? What if? Pinutol niya ang sarili, piniling huwag munang mag-overthink. Naligo siya, hinayaang pakalmahin siya ng warm water bago magsuot ng fresh home clothes. Pagbaba niya, huminto siya sa kitchen entrance. Tahimik na naghahanda si Christine, walang ngiti, walang huni, seryoso ang ekspresyon. May kumurot sa dibdib ni Sandra. Sanay siya sa warm at gentle na Christine, pero itong tahimik na focus nagdulot ng guilt at admiration. Morning, mahina niyang bati. Lumingon si Christine, inapraise siya sandali, sa kabahagyang lumambot ang mukha. Morning. How's your head? Mahiyain siyang ngumiti. Better, I think. Thanks to you. Tumango si Christine at tinuro ang mesa. Good. Sit. I made breakfast. May panghadachi ka rin dyan. Umupo si Sandra at inilapag ni Christine ang warm meal at isang palyalo na inumin. What's this? Tanong niya, inaamoy ang drink. Hangover remedy. It'll help, sagot ni Christine, steady pero firm. Uminom si Sandra at agad na nag-relax ang pakiramdam niya. Wow, this actually works. Thank you. Hindi sumagot agad si Christine. Umupo siya sa tapat ni Sandra at hinayaan itong kumain. Habang kumakain, bumalik sa isip ni Sandra ang nangyari kagabi, lalo na ang pag-inom niya kasama si Love sa club. Hindi niya ugali iyon pero nadala siya. At sa totoo lang, kahit wala na si Kai, parang may bahid pa rin ang impluwensya nito sa decision-making niya. Napatingin siya kay Christine. Christine, finish your breakfast first, sagot nito, gentle pero seryoso. Tapos we need to talk. Kinabahan si Sandra pero tumango. Pagkatapos kumain, huminga si Christine ng malalim at tumingala sa kanya. Sandra, panimula niya, malambot pero firm. Kailangan ko lang sabihin ito. Using alcohol to deal with your pain hindi tama. I know last night was hard for you, pero mas okay na umiyak o harapin mo kaysa saktan ang sarili mo. Nanlaki ang mata ni Sandra. I didn't mean. I know, mabilis ngunit gentle na putol ni Christine. Pero mahalaga ka. Your health matters. And it hurts me to see you like that. Kumirot ang lalamunan ni Sandra. Walang galit sa boses ni Christine, pure concern lang. I'm sorry, mahina niyang sabi. Love didn't push me, pero pushed myself too far. And si Kai lagi niyang pinapnormal ang pag-inom. Parang iyon lang ang way para mabuhay.
Lumambot lalo ang mukha ni Christine. Sandra, wala ka na sa kanya. Hindi mo na kailangang sundan yung bad habits niya. You're stronger now. And you're not alone. I'm here. Napakagatlabi si Sandra na iiyak. Thank you, Christine. I'll tear-rusay. I really appreciate you. Ngumiti si Christine, matamis at comforting. Good. Now finish that and rest. Saturday naman, so calm day lang. Habang inaayos ni Christine ang mga plato, hindi napigilan ni Sandra ang isiping nakakabuti siya kay Sandra. Christine isn't just kind, she's strong. And exactly what she needs. Pag-upo ulit ni Sandra, naglift ang mood. Pwede bang huwag ka na masyadong seryoso, nakangiting sabi niya. Gets ko na. Sorry about last night. Pero ayoko yung sobrang serious face mo. Nagtaas ng kilay si Christine, may konting smirk. Oh, you don't like my serious face? No, I don't, sagot ni Sandra, naka-cross arms pa. Parang napapagalitan ako. Nakakatakot. Natawa si Christine. Well, kailangan ko lang maging serious para mas maintindihan mo. Okay, message received, sabi ni Sandra, parang bata. Now no more lectures for today. Deal? Nagkunwari pang nag-isip si Christine bago tumango. Deal. Good, bright na sabi ni Sandra. In that case, let's watch movies together. Movies? Tanong ni Christine, medyo nagulat. Yes, movies, sagot ni Sandra na may grin. Something funny or with action. No sad love stories please. Sapat na ang heartbreak ko. Napatawa si Christine. Fine. Pero ikaw pipili ha. And no complaining if it's bad. Deal. Sabi ni Sandra, halos nagclap. Let me get snacks. Habang nagmamadali si Sandra papuntang kitchen, napangiti si Christine ng malambot. Seeing Sandra lively again warmed her heart. At kahit simple lang ang plano nila, just watching movies, Christine felt relieved. Sandra was okay. And they were okay. Nakaupo na si Sandra at Christine ng komportable sa sofa sa living room, may bowl ng popcorn sa gitna nila. Si Sandra, nakatutok sa TV, nag-scroll sa movie options, nakakunot ang noo sa pag-iisip. Si Christine naman, nakasandal sa cushions, tinitigan si Sandra. Hindi niya maiwasang umiti sa mga maliit na expressions ni Sandra, ang slight na pout kapag nahihirapan sa pagpili, o yung maaliwalas na ngiti kapag may napansin siyang interesting. Para kay Christine, effortless na adorable si Sandra. I think I've found the one, biglang sabi ni Sandra, nag-click sa isang romantic comedy. Nagsimula ang movie, at sa unang ilang minuto, parehong natatawa sila sa quirky humor at light banter ng mga characters. Pero di nagtagal, napunta ito sa slow at sobra namang sentimental na love story na hindi nila napansin na interesting. No way, napagroon si Sandra, agad na bumalik sa menu. Boring ito. Kailangan ko ng something with more energy. Natawa si Christine, kinikindatan ang ulo. Tuupiki ka talaga, Sandra. Well, excuse me for having standards, sagot ni Sandra na may playful smirk. Pagkatapos ng ilang scroll, bigla siyang sumigaw, This one looks good. Ang napili nilang bagong movie ay lively na mix ng comedy at romance, may ilang flirty moments na nakakalabit lang. Tumatawa sila sa absurd jokes, paminsang nagtapo ng popcorn sa isa't isa sa mga silly scenes, at minsang nagkatinginan kapag naging mas passionate ang story. Habang nagpe-play ang isang kiss scene sa screen, biglang nawala sa isip ni Sandra. Naisip niya ang halik na naiwan niya sa pisngi ni Christine kagabi. Hindi niya maiwasang titigan si Christine, ramdam ang flutter sa puso. Did Christine remember it too? Si Christine naman, naalala rin ang mabilis at unexpected na halik. Namula ng bahagya ang pisngi niya, pero nakatutok pa rin sa G. Nagpapanggap na hindi niya napapansin ang sneaky glances ni Sandra. Biglang bumuzz ang phone ni Christine, nilusaw ang moment. Kinuha niya ito casually, tumingin sa screen bago sumagot. Hello? Titigan ni Sandra si Christine habang nagsasalita ito, kalmado at composed ang boses. Parang hypnotic sa kanya kung paano hawak ni Christine ang tawag. Napatingin siya sa lig nito, napansin ang gentle curve at ang glow ng balat sa soft room light.
Nautal ang hininga niya, bumilis ang pulse. Bakit kahit simpleng phone call lang, parang captivating si Christine? Niliko niya ang ulo, pero di maiwasang manatili ang tingin. Nagtapos ang tawag, bumalik ang atensyon ni Christine sa movie. Napansin niya ang bahagyang blush ni Sandra. What? Tanong niya, may kilay na nakataas. Nothing, nautal si Sandra, mabilis bumalik sa tea. Just you're good at multitasking. That's all. Ngumiti si Christine, amused pero di na nagtanong pa. Nakasandal uli siya sa sofa, unaware kung gaano naka-flustered si Sandra. Nang matapos ang romantic comedy, stretch si Sandra ng kamay, nagsigh ng kontento. That was fun. Not too bad, right? Ngumiti si Christine, may playfully smirk. Not bad, but it's invader now. Let me show you something better. Napataas ang kilay ni Sandra, curious. Better? What are you going to pick? Kinuha ni Christine ang remote, nag-scroll, huminto sa horror movie. This one. Biglang naging wary ang ekspresyon ni Sandra. Horror? Seriously, Christine? Natawa si Christine ng konti, pinatakbo ang movie. Don't worry, Sandra. I'll protect you. Crossed arms si Sandra, nag-fake confidence. Who said I'm scared? Bring it on, T. Nagsimula ang movie, may eerie soundtrack na nagpapalamig sa room. Nakatingin si Christine calmly, habang si Sandra ay shifting nervously sa upuan. Unang jump scare, napahiyaw si Sandra, hawak ang cushion. Tumawa si Christine, sparkly eyes sa amusement. Seriously, Sandra. That wasn't even the scary part. Nagpakita ng fake glare si Sandra, pero halata ang blush. I wasn't scared. I was just surprised, that's all. Ngunit habang tumatagal, mas humawak si Sandra sa braso ni Christine kaysa sa cushion. Bawat shadow o biglang tunog, napapalingon siya. Tumawa lang si Christine quietly sa reactions nito. You're really enjoying this, aren't you? Murmur ni Sandra, nagtatago sa pillow sa tense moment. Christine grinned. Maybe a little. Dumaan ang darker scene, may whispers at flickering lights. Sa wakas, pareho silang lumapit, nag-brush ang shoulders. Jump scare ulit, sabay silang sumigaw, instinctively nagyakap. Hawak ni Christine ang braso ni Sandra, habang itinatago ni Sandra ang mukha sa shoulder ni Christine. Sandali ng katahimikan, hininga lang ang maririnig. Tumawa si Christine, infectious ang giggle. Okay, maybe this was a little scarier than I thought. You think? Sagot ni Sandra, tumatawa rin. Lucky ka, I don't hold grudges. Nang matapos ang movie, magkahawak pa rin, exhausted pero masaya. Pagkatapos ng movie, tumawa si Christine, twinkling ang eyes. You were so scared, Sandra. I swear, you jump at every little sound. Nagpakita ng playful glare si Sandra. It's not my fault. That movie was terrifying. Natawa si Christine, deeply enjoying Sandra's reaction. Nakasandal siya uli sa sofa, smile never fading. Biglang serious ang tone. You know last night you literally vomited on me. Nanlaki ang mata ni Sandra, namula. What? I did. Tumango si Christine, pinipigilan ang tawa. Yeah. I had to clean it up, wash your clothes, and make sure you were okay while you were passed out. Literally, Sandra last night was too much for me. Napahawak si Sandra sa likod ng liig, embarrassed. Oh no. Didn't even remember that part. I'm so sorry. Ngumiti si Christine, malambot pero playful ang gaze. Hey, it's fine. You were drunk. I was just trying to help. But memorable talaga. Humupa ang tensyon sa puso ni Sandra. Sobrang admire niya kung paano naging calm at supportive si Christine kahit messy siya. You're really amazing, you know, sincere ang boses niya. You were so calm. I really appreciate it, T. Hindi niya namalayan, unti-unti niyang hinalik ang pisngi ni Christine, lingering ng isang segundo. Nanahimik ang oras kay Christine. Tumalon ang puso, ramdam ang warmth. Hindi niya alam ang mararamdaman niya, flutter sa dibdib, halong surprise at something else. Namula ng bahagya, di alam kung paano i-respond. Gratitude lang ba iyon o may higit pa?
Hindi niya tinanong, nanood na lang habang mabilis na umalis si Sandra, stunned ang expression. Sandaling katahimikan bago nanigas si Sandra, mata wide sa realization. Namula ng todo at biglang tumakbo. I'm going to the bathroom, bulong ni Sandra, halatang nagmamadali. Nakatira si Christine sa sofa, ramdam pa rin ang init ng halik sa pisngi. Hinawakan niya ng bahagya, pinaghalong surprise, confusion, at excitement ang nadama. Hindi niya madene, special ang pakiramdam pero kailangan niyang kontrolin. Just kiss, right? Pero sa kanto ng labi niya, maliit at design na smile ang lumitaw. Baka hindi lang simpleng halik iyon. Chapter 13. Busy ang bahay sa huling paghahanda. Ang mga magulang ni Sandra ay siguradong perpekto ang lahat, pero si Sandra, nakatayo sa harap ng salamin, nakaluhod ang mga kamay sa sink, parang malayo ang isip. Nakabitin sa background ang wedding dress niya, shimmering ang delicate lace sa soft light ng kwarto. Dapat excited siya, nervous, baka konting anxiety, pero sa halip, nasa ibang lugar ang isip niya. Isang buwan na ang nakalipas, noong unang planuhin ang kasal, nakita ni Sandra ang lahat bilang isang business deal lang, para lang makuha ang company ng tatay niya sa ilalim ng pangalan niya. Pumayag siya na pakasalan si Christine, pero family duty at expectations lang ang rason. Walang love, walang deep connection, o ganoon ang sinasabi niya sa sarili niya. Pero ngayon, habang papalapit ang araw ng kasal, may nararamdaman siya na hindi niya inasahan. Palaging bumabalik ang isip niya kay Christine, kung paano siya inaalagaan nito, kung paano ang presence nito ay nakakakalm ng nerves niya at nagpaparamdam ng mga bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Hindi niya inasahan to, hindi niya inasahan na mag-care siya ng ganito ng malalim para kay Christine. Hindi na maikakaila. Lumalakas ang feelings niya para kay Christine araw-araw. Hindi na siya nagpapakasal para lang sa pamilya. Pakakasalan niya si Christine kasi, somewhere along the way, naging higit pa si Christine sa isang business partner. Naging tao siya na gusto ni Sandra sa buhay niya, tao na hindi niya maisip na mawala sa mundo niya. Pero may doubt pa rin siya. Hindi siya sigurado kung pareho ang nararamdaman ni Christine. Hindi rin siya sigurado kung sapat ang feelings niya, o kung mabubuksan ni Christine ang puso para sa kanya. Pero may alam siya sa puso niya, na hindi niya pwedeng hayaan lang ito mawala. Hindi siya pwedeng magpakasal kay Christine dahil expected lang. Kailangan maging totoo sa nararamdaman. Huminga siya ng malalim, kamay sa dibdib. If SD feelings for Christine grow stronger, naisip niya, then we'll do everything I can to make her fall for me, too. I won't let this slip away. She deserves more than just a half-hearted marriage. Hindi pa siya handa aminin sa kahit kanino kung gaano kahalaga si Christine sa kanya. Masyado itong komplikado, messy, at hindi niya alam kung paano i-react ni Christine sa truth. Pero alam niya ang isang bagay, real ang marriage na ito, kahit deal lang ang simula. Deserve ni Christine ang higit sa corporate partnership. Deserve niya ang love, at handa na si Sandra ibigay yon. This is the chance, naisip niya, pinaipit ang mga daliri sa fabric ng dress. If Christine can feel the same way about me, if we can both make this work then we'll fight for her. Dala ang resolve na iyon, lumiko si Sandra papunta sa pinto. May kasal siyang pupuntahan, isang kasalang pinayag niya noon pa. Pero ngayon, hindi lang seremonyang iyon. Ngayon, simula na ito ng something real. Something na hindi niya inasahan na gusto niya, pero ngayon, hindi na niya kayang mawala. Si Christine, nakatayo sa tabi ng sister niya, tumibok ang puso habang nagpapatuloy ang preparations. Excited ang hangin sa paligid, pero may bigat sa puso niya na di niya matanggal. Nang lumingon siya, natagpuan niya si Sandra. Papunta sa kanya si Sandra, hawak ang kamay ng tatay niya, graceful at confident gaya ng dati. Stunning siya, absolutely radiant sa wedding attire, bawat galaw perfect para sa isang bride. Pero hindi lang ang hitsura ni Sandra ang pumukaw kay Christine. Kita sa mata niya ang happiness ni Sandra, ang quiet smile, habang naglalakad kasama ang tatay niya, sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanila. Lumiko ang tingin ni Christine sa tatay niya, malayo, disinterested ang expression. Ang absence nito sa buhay ni Christine ay nag-iwan ng deep scar na hindi niya maintindihan. Dumaan sa isip niya ang memories ng pagpapa-attention sa tatay, pero coldness lang ang kapalit.
Inimbitahan niya ito sa wedding, araw na dapat puno ng warmth at family. Pero gaya ng dati, hindi ito nagpakita. Napilitang ngumiti si Christine, pinipigilan ang masakit na emotions. Pinilit niyang ilayo ang isip sa nakaraan at bumalik sa present. Nang tumayo si Sandra sa tabi niya, tumibok ang puso ni Christine. Mas breathtaking si Sandra up close, composed pero warm. May sparkle sa mga mata, gentle confidence na nagpapakatch ng hininga. Sandaling mesmerized si Christine, tapos lumapit si Sandra, mahina ang boses sa tenga niya. "You are looking cool and hot," bumulong si Sandra, nagpaparamdam ng kiliti sa spine ni Christine. Casual ang words, pero ang paraan ng pagsabi ni Sandra, namula ng todo ang face ni Christine. Tumibok ang puso, kumalat ang warmth sa cheeks, embarrassed at happy sa parehong oras. Tinangka ni Christine itago ang blush, tumingin sa kamay para makapag-collect ng sarili, pero di mapigil ang flutter sa dibdib. Napansin ni Sandra ang flustered na ekspresyon niya, ngumiti ng soft. May comfort sa paraan ng pagtitig ni Sandra, parang nakikita ang defenses niya. Huminga ng malalim si Christine, tiningnan si Sandra, at sa kabila ng bigat ng nakaraan at confusion, ramdam niya ang spark ng something real. This was her moment. This was their moment. Nagpatuloy ang seremonya, soft music sa paligid, gentle glow ng candles. Nakatayo sina Christine at Sandra sa harap ng officiant. Dumating na ang moment. Nakaplace na ang wedding rings, symbol ng union pero parehong nervous. Unti-unti nang pumapasok sa isip ang reality ng nangyayari. Ngumiti ang officiant. "Now, you may kiss each other." Tumingin na si Sandra kay Christine, eyes full of anticipation. Bahagyang lumapit, pero nag-hesitate si Christine. May flutter ng nervousness sa dibdib, unsure kung paano ay handle ang moment. Iisang bagay ang pagpapakasal kay Sandra, pero ang halikan siya sa harap ng lahat, ibang storya iyon. Parang naramdaman ni Sandra ang nervousness ni Christine. Ngumiti siya reassuringly at bumulong, "It's okay, Christine. Just a quick kiss." Tumango si Christine, namula ang cheeks. Dahan-dahang lumapit, press ng lips softly kay Sandra, quick, sweet, dead. Isang peck lang, nothing more. Pero ramdam ang significance at naramdaman ng crowd ang tenderness sa paligid. Nang humugot si Christine, hindi nakapagpigil si Sandra ng umiti, heart fluttering. Ready sana siya sa deeper kiss, pero naiintindihan ang shyness ni Christine. Enough na ang halik, perfectly simple at puno ng emotions na hindi pa fully na ipapakita. Nagpalitan ng happy glances ang crowd, lalo na ang parents ni Sandra. Hindi grand o passionate, pero sincere. Kitang-kita ang love sa paraan ng pagtitig nila sa isa't isa. Ngumiti si Christine softly, relieved pero konting embarrassed. Nakita ni Sandra, gentle wink, playful connection na nagbigay ng sense of calm. Perfect, bumulong si Sandra. Tumawa ng quiet si Christine, ramdam pa rin ang warmth. "We did it," medyo out of breath pero may soft smile. Nagpatuloy ang ceremony, parehong relaxed na, handa sa next chapter ng buhay nila, together. Chapter 14. Pumasok sina Sandra at Christine sa kanilang bahay, ang bagong tahanan bilang mag-asawa. Buong lugar ay puno ng warm fairy lights, soft candles, at floral arrangements na nagbigay ng romantic at celebratory na vibe. Ang kwarto nila, lalo na, ay breathtaking, decorated ng fresh roses, delicate drapes, at heart-shaped na petals sa bed. Namula ang cheeks ni Christine habang ini-enjoy ang tanawin. Napangiti si Sandra, ramdam din ang overwhelm. "Parang nag-effort talaga sina mom at dad para sa atin," sambit niya, tinitingnan si Christine. Ngumiti si Christine, medyo nervous, pero hindi sumagot. Naiisip niya ang sarili niyang mga iniisip, lalo na tungkol sa kung ano ang posibleng mangyari. Wedding night nga naman. Would Sandra expect something? Pinilit niyang kalimutan ang iniisip na iyon at tumulong sa pag-aayos ng wedding dress ni Sandra. "Here, let me help you," mahinang sabi ni Christine, lumapit sa likod ni Sandra para i-unzip ang intricate gown. Nanginig ang mga daliri niya habang ginagawa ito, pero hindi halata kay Sandra. Masyado siyang busy na namangha sa gentle touch ni Christine, at kung gaano ka-special ang simple na care na iyon. Pagkatapos maalis ang dress, nagpalit si Sandra sa comfortable loungewear sa bathroom. Pagbalik niya, nakita niyang tulog na si Christine sa bed, naka-wedding attire pa rin.
Medyo awkward ang ulo niya sa pillows at may strand ng buhok na nakatama sa mukha niya. Agad na napalambot ang puso ni Sandra. Kinuha niya ang phone at nag-snap ng quick picture, hindi mapigilang kuhanin ang moment. So adorable, bumulong siya, umingiti sa sarili. Maingat, umupo si Sandra sa gilid ng bed at bahagyang sinabayan ang shoulder ni Christine. Hey, wake up. Hindi ka pwedeng matulog sa dress mo buong gabi. Come on, change into something comfy, paalalahan niya. Nagising si Christine, bumuka ang mga mata habang tumitig kay Sandra. Esan? Oh, sorry hindi ko sinasadya na matulog, mahina niyang sambit, umuupo. Di mo kailangan humingi ng sorry, tawa ni Sandra. Pero seryoso, magsisisi ka kung matutulog ka pa sa dress na iyon. Go, change. Tumango si Christine, medyo antok pa rin, at kumuha ng nightwear. Pagbalik niya, pinalitan niya ng soft cotton pajamas. Pinalo ni Sandra ang bed sa tabi niya. Pagbalik ni Christine sa comfy clothes, simpleng oversized t-shirt at pajama pants, handa na siyang matulog. Si Sandra, na nakahiga pa rin, pinanood siya habang hinahawakan ang unan at diretso sa sofa, gaya ng dati nilang routine. Nagtaas ng eyebrow si Sandra, lips kurba sa exaggerated frown. Sapat na ang obsession mo sa sofa, Christine, sabi niya, umuupo. Huminto si Christine, hawak ang unan. Ayoko lang na hindi ka comfortable. Baka sobra sayo ang sharing bed. Buntong hininga si Sandra, hinaplos ang buhok. Bakit perfect siya pero clueless sa romance? Christine, mahinang sabi ni Sandra, mas malambing ngayon, di ko iniintindi kung matutulog ka sa tabi ko. Malaki ang bed at we're married now, remember? Hindi mo na kailangan gawin ang sofa thing. Halika dito. Pinalo niya ang space sa tabi niya, casual ang tono kahit fluttering sa dibdib. Nag-hesitate si Christine tapos tumango ng bahagya. If you're assured, mahina niyang sambit habang umakyat sa bed, nakatagilid. Habang nakahiga sa cozy silence ng dimly lit room, lumingon si Christine kay Sandra. You know, this arranged marriage thing di pala ganun kahirap. Natakot ako sa simula, pero ginawa mo itong mas madali. Mas maganda pa nga. Napainit ang puso ni Sandra sa mga salita niya, hindi mapigilang umiti. Really? Pareho tayo. Akala ko awkward lagi, pero hindi naman. Mostly thanks to you. Tawa si Christine ng mahinahon. Pinapasobra mo lang ako ng credit. Sinusubukan ko lang mag-adjust. Umupo si Sandra sa isang elbow, tumitingin kay Christine. Hindi ka lang nag-a-adjust. You're amazing. Thoughtful, kind, at huminto siya bago masyadong magosh. Namula ang cheeks ni Christine. Thank you, mahinang sabi, lumingon sandali bago bumalik sa pagtitig kay Sandra. Ang saya marinig yan, lalo na mula sayo. Humiga si Sandra, itinago ang ngiti. God, this woman is going to be the death of me. Perfect pero oblivious. Sa katahimikan ng kwarto, may gentle silence, tanging faint hum ng aircon ang maririnig. Kumilos si Christine sa ilalim ng blanket, nag-iisip. Tumitingin siya kay Sandra, na nakatingin sa kisam. Kinausap ni Christine si Sandra, mahinahon. Sandra. Lumiko si Sandra, nagulat sa seryosong tono. Yeh! Nag-hesitate si Christine, fingers fidgeting sa blanket. I just wanted to say. I want to give this arranged marriage to you, say. Namula ang mga mata ni Sandra, tumibok ang puso. Nagpatuloy si Christine, steady pero may vulnerability. Pero kung ayaw mo, I understand. Akala ko worth a shot. You're kind, at kahit hindi ito ang inasahan kong senaryo, pakiramdam ko kaya natin to. Tahimik si Sandra sandali, speechless. Deep down, may fear siya na baka hindi makita ni Christine ang marriage nila bilang higit sa forced arrangement. Pero ramdam niya na ang words ni Christine, parang weight ang nawala sa dibdib niya. Dahan-dahang umiti si Sandra, umupo ng bahagya, lumapit kay Christine. You have no idea how happy it makes me to hear you say that. Namulat si Christine sa sorpresa. Really? Tumango si Sandra, soft voice pero sincere. Yeah. Natakot ako, you know. Natakot baka hindi mo gusto bigyan ito ng chance. Pero knowing willing ka means a lot to me.
Hindi na nag-isip, niyakap ni Sandra si Christine. Medyo stiff si Christine sa simula, tapos nag-relax, pinayagang masandalan. Nakakakalm ang yakap ni Sandra, at first time, ramdam ni Christine ang genuine sense of security. Paghiwalay nila, dahan-dahang hinalikan ni Sandra ang cheek ni Christine, playful pero tender. Thank you for giving us chance, Christine. Promise I won't let you regret it, see. Namula ang cheeks ni Christine, iniiwasan ang mata ni Sandra, puso tumibok. You'd better not, mahina niyang sambit, konting smile sa lips. Tumawa si Sandra ng mahinahon, heart feeling lighter. Deal. Humiga silang magkasama, bagong sense ng understanding. Ang quiet warmth lingered, at unang beses, di uncertain ang future. Ramdam nila na kaya nilang harapin ito together. Lumiko si Sandra sa side, nakaposisyon sa elbow, nakatitig kay Christine, may mischievously glint. Hey, Christine, casual ang tono pero may curiosity. Lumingon si Christine, soft pero curious ang expression. What? Ngumiti si Sandra. So about that kiss we had at the wedding. Namula agad ang face ni Christine, mabilis na iniiwasan ang tingin. Oh, what about it? Tumawa si Sandra, gustong makita ang flustered Christine. I mean, it was nice and all, pero di ba medyo quick? Halos di ko ramdam. Maybe we should try again sometime. Make it stronger. More real. Namulaklak ang ayos ni Christine, mukha bright red Sandra. Maraming tao. Ano nang expect mo? Tumawa si Sandra, clearly enjoying. Relax, I'm kidding. Pero seriously that kiss, kahit quick, meant a lot. Parang maybe hindi ganun ka-imposible ito after all. Kinagat ni Christine ang lips, blush lingering. Okay. I guess, mahina, yeve. But sobrang nervous ako. Never ko talaga ginawa iyon sa harap ng maraming tao. Ngumiti si Sandra warmly. Well, for someone nervous, did pretty well. I roll eyes si Christine pero faint smile. Thanks, I guess. Hindi mapigilan ni Sandra, konting push pa. Pero alam mo gusto ko pa rin maramdaman kapag wala tayong audience. Winking, nagpabilis ng tibok ng puso ni Christine. Nagfidget si Christine sa blanket, iniiwas ang tingin. Nakakainis ka minsan, alam mo yun, mahina, walang galit. Tumawa si Sandra, dahan-dahang inayos ang hair ni Christine sa tenga. Teasing lang, Christine. Pero honestly feel lucky ako na nandito ka. Alam ko arrangement lang, pero di ko mapigilang madraw sa'yo. Kind, thoughtful, at pinaparamdam mo ang things didn't expect. Tiningnan ni Christine si Sandra, eyes wide at searching. Sandali, speechless. I don't know what to say. Pero thanks. Means a lot. Umiti si Sandra, humiga ulit sa pillow. No need to say anything. Just be yourself. That's more than enough for me. Tumibok ang puso ni Christine, kahit di niya sinabi, ramdam ang warmth. Maybe, giving this marriage real chance hindi pala masama. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.